and mood. So, kailangan pala ng mataas ang ating good cholesterol. Anong mga pagkain ito na mataas sa good cholesterol? Salmon, konting sweet potato, whole grains, nuts, oatmeal, beans, apples, olives, avocado, orange, Brussels sprouts, at berries. May tinatawag tayong metabolic syndrome. Ang una nating tinitingnan dito ay ang laki ng tiyan sa lalaki kapag higit sa 102 cm or 40 inches ay delikado na. Kapag naman sa babae, kapag ang laki ng tiyan natin ay 88 cm, higit dito or 35 inches and more, delikado din po. Pag tumataas ang triglyceride natin greater than 150, ayaw natin to. Kapag bumababa ang ating good cholesterol, at kapag tumataas ang BP at tumataas ang sugar natin. Pag lahat ito ay present, ang tawag dito ay metabolic syndrome at mataas po ang incidence natin na tayo ay maatake sa puso at ma-stroke. Kaya dito po sa ating clinic ay kinukuha po namin ang weight, height at minimeasure po namin ang basal metabolic index according to Asian criteria. So, malalaman mo kung overweight ka ba, pre-obese ka, obese, obese type 1, type 2, or type 3. Marami pong paraan para ma-burn po natin ang 100 calories. Lumakad lang po tayo, maghagdanan, huwag mag-elevator, for 15 minutes, 100 calories na na-burn. Mag-run tayo ng 1 mile, 100 calories. Mag-bike tayo ng 5 minuto, 100 calories na. Magwalis lang tayo sa yard, sa bakura natin ng 16 minutes, 100 calories na na-burn. Mag-gym lang tayo, 15 minutes, 100 calories na burn. Mag-walk tayo ng 20 minutes, ganun din po, 100 calories. Maglinis lang tayo ng bahay, mag-vacuum, mag-mown, mag-swim. Marami pong bagay ang pwede nating gawin para makabawas ng calories na ating kinakain. Alam nyo ba na kahit kumain po tayo ng fast foods, pero tayo ay nag-exercise, ay malaki pong calories ang mababurn natin ng 1 oras na pagro-row, 800 kilocalories na. Pag nag-run po tayo ng 1 oras, 600 kilocalories. Pag nag-jumping rope tayo, 900 kilocalories. Pag nag-bicycle po tayo ng 1 oras, 600 kilocalories. Maglakad lamang po tayo ng 1 oras, 350 calories. At mag-lifting po tayo, 260 calories ang matatanggal po natin sa ating kinain. Tingnan po natin ang isang healthy liver. Ito po yung may nakasulat na N. At isang fatty liver, yung liver na nababalot ng taba. Ito po ang stages kapag ang liver natin na nagsimula sa fatty liver at hindi natin ginamot ay titigas, liver fibrosis, hanggang mabubulok to, magiging cirrhosis at cancer. So, isa nating tinitignan maliban pa sa ultrasound ay ang SGPT kasi ito yung enzyme na tumataas na galing sa liver kapag ito ay nadadamage. Ang SGOT naman ay enzyme na tumataas kapag may damage ang liver, puso o muscle. Mayroon tayong tinatawag na 2 klaseng fatty liver. Non-alcoholic, dahil pagkain po ng too much carbs and fatty foods, or alcoholic dahil po sa sobrang alak. Dapat gamutin din natin ang fatty liver para magampanan niya ang trabaho niya na tagatanggal ng dumi, yung bad cholesterol and very bad cholesterol na dala ni HDL o good cholesterol. Ito naman po ang mga bawal kapag may fatty liver ka. Too much carbs galing sa kanin at mga tinapay and sweets, alcohol, matatamis, sugary foods like soft drinks, fried foods, mga fast food, maaalat na pagkain at sobrang karne. Dito naman po sa kanan, ito yung mga best foods kapag ikaw ay may fatty liver. Avocado, olive oil,
salmon, tuna, flaxseed, leafy veggies. Sa ano pang iba? Mga antioxidant rich like berries, dark chocolate. Wag lang sobra ha. Green tea, herbs, fruits and greens like papaya, pineapple, broccoli, orange, grapefruit, garlic, ginger, and oils. Olive oil, the best po yan. Seed oil, coconut oil, vitamin E and C rich foods like almond, sunflower seeds, green pepper, olive,